Hello po, at ito naman po ang pinakagwapong lalaki sa nanay niya kapag araw ng sweldo. Nakakahiya. Corning-corny ka na naman. Corning-corny ka na naman. Hello po, Ay, ako po lumabas ba yung si mata ko? oo, hello po, ako po si Atong Redillas, si Boy Digas, kasama of course si Paring Kulas, at anong nickname mo dati? Tama ba, Maring Butas? Hindi, sisa. Si Sisa, oo yan. Ako po si Sisa ba? Tigas, si Boy Kulas. Anong pag-uusapan natin ngayon, Paring Kulas? Graduation season eh. So, yung pasok dun. Oh, so graduation season, yung pasok doon, pagandahan ng nanay sa graduation. Papurmahan ng ano, toga. Anong forma Nasa ng ilalim nanay ah. mo? Anong forma ng nanay mo? Kasi mom mo, elite mom yun. Anong forma ng nanay mo ng graduation mo, Jen? Hindi ako ma-attend ng graduation. Seryoso? Hindi. Kasi, Bakit? busy na ako noon eh. Nasa Star Circle 10 na ako. May shoot kami noon. Wow. O, di syempre, kumita na ako ng pera bago mag... Tapos na eh. Star Circle 10. Wow. Sino mga kasabay mo sa Star Circle? Leandro Muñoz, Oh. Janet McBride. Ay, crush ko yun eh, si Janet McBride. Yung kamukha niya si Alira Raimundo. Yun yung kamukha. Sino? Balik na, ang hirap sa'yo, balik na naman tayo sa Viva Max eh. Anyway, wala, hindi mo alam yun, taga Parang Viva Max. nasa liwa. Sa mga hindi po nakakaalam, si Jen po ay nasa Germany. Germany. Saan sa Germany? Close to Stuttgart. Diba? Hindi rin naman pala namin alam kahit sinabi ko. 1.5 hours away from Frankfurt. Ayan, I'm sure alam mo na yan. 6 So, si hours away from Berlin. Ayan, Si okay na. Jen po ay nasa Germany. Si Kulas po ay nasa Cavite ka ba ngayon? Hindi, ano lang, sa Maynila. Nasa Maynila. At ako po ay nasa mabuting Quezon City. kalagayan. Nabaliches. Anyway, ang gagawin po namin ngayon ay magbibigay po kami ng 10 mga advices sa mga bata, no? So, yun lang po ang pinag-usapan namin. Gagawa kami ng mga advices sa mga bagong graduates. All right? So, anong gusto niyo? College ba o high school? Halo-halo? Hindi, lahat. Halo-halo. Ako ang ginawa ko, dalawa for bagong graduate ng elementary, dalawang bagong graduate ng high school, at 6 sa mga bagong graduate ng college. Alright? So, paano ang pecking order natin? Ako muna. Okay. Ato Ako muna. muna. Alright. Number 10 na advice ko sa mga batang graduate ng elementary. Pagdating nyo sa high school, huwag muna kayong gaanong maglandi. Huwag munang mag-crush kapag high school. This is the time that you really need to study hard. Kasi yung mga basic, no, especially dun sa mga science, kasi yung science natin ng elementary, hindi pa yan ganong ano eh. So dapat ka talagang mag-focus sa high school kasi yun yung basis. Pag college, depende kasi sa course mo yan eh. Hindi mo naman talaga gano'n kakailangan yun eh. So yun yung aking number 10 na advice sa mga papunta pa lang sa high school at bagong graduate sa elementary. Ma'am Jen? Ano Skip yung mo number muna 10? pa-skip ako sa mga graduate sa elementary kasi yung sa akin, inisip ko yung mga graduate sa college. O sige. O sige. O di ako muna yung second ko na number 9 ko na advice sa elementary. Focus on learning English. Yung grammar, yung literature, napakalaking kailangan yan. Especially kapag marami sa atin, kung hindi na natin kayang umabot ng college, wala tayong pera, importante na marunong ka at naiintindihan mo yung salitang English. Kasi ano talaga yan, it's a tool. Kahit ano pang sabihin natin, ang mundo ay nagiging global na nga kung tawagin. So, mahusay na marunong kang magsalita at makaintindi ng English. How about Alright? Chinese? Hindi. Hindi.
Chinese, ganito yan. The Chinese are learning English. How would I know? Chinese lahat ng estudyante ko eh. Diba? Chinese lahat ng estudyante ko. Okay din matutunan yung Chinese, pero yun nga, ang ginagamit talagang language, sila nga mismo ay nag-aaral ng English. Unang-una, isipin mo ha, kumbaga mahirap tanggapin sa kultura nila yon na Oo. magsalita ng ibang lingwahe kasi very patriotic eh. Alam mo, wala akong estudyanteng Chinese na umangal sa gobyerno niya o nagsabing hindi niya mahal yung gobyerno niya o walang kwenta yung gobyerno. Wala kang maririnig na Siyempre, ganun. natatakot siguro silang mabaril. It doesn't matter. It doesn't matter. They have this Bago yung respect. brainwashing. Oo, kung ano man yun, they respect their country. So, yun. Para sa akin yung Or fear. Magkaiba yun. Hindi pero ang point ko lang, learn English. Walang masama kapag matuto ka mag-English. Oo nga naman. Paano tayo Kasi nauwi doon? nasa Germany ka, Germany, English pa rin naman yung ano nila. Eh, kung gusto niyo naman matutong mag-German, aralin niyo si Ramon Zamora. Joke lang. Bracket tayo. Ang luma ng joke. O sige, Babae. wala pa kayo sa puro college kayo. Ako sa number 8 kapag nasa high school na kayo tapos papunta na kayo ng college, dapat pag bago kayo pumasok ng college, kailangan be with the right people. Alright? Kasi kailangan pag nasa college ka, nasa mga tamang tao ka. Doon ka sa mga tao na gusto ka. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa mga taong hindi ka gusto. Diba? Kasi kapag high school yan, grupo-grupo yan, importante na meron kang grupo. Kasi sa high school, until now, ang mga kasama ko pa rin kapag gigimik ako, ang i-message ko ay yung mga kaklase ko na andito sa tabi ko. Kami pa rin na nakikita ng mga kaklase ko. Kailan lang isang kaklase ko binigyan ako ng 5,000. Sabi niya, nakakaawa itsura mo. Mukha daw akong walang pera. Sa So, kanila yun, Pwede ba natin i-tweak ng konti yung advice mo? Imbes na be with good company, magmukha kang kawawa. Para kahit hindi lang yung mga kasamahan mo ang magbibigay sa'yo. Hindi. But kidding aside, yun nga. Tapos, ang number 7 ko, yung calculated risk. Dapat this time, pag graduate ka na ng high school, papunta ka ng college, uminom ka kung gusto mong uminom, pero be responsible. Diba? Kasi, alam mo, isa sa mga regret ko yan, hindi ako pumunta dun sa mga inuman ng mga kaklase ko. Masyado akong geeky. Masyado akong nerdy. And kung may babalik ko lang, yun, I would enjoy siguro sana. Inggit na inggit ako sa kwento ng mga kaklase ko, yung mga late night inuman nila na hindi ako pinayagan ng nanay at tatay ko. So, yun. Just calculated risk. Huwag yung sobra. Huwag kayong sumubok ng mga bawal. Uminom, okay na naman siguro uminom. Pero, yun nga, calculated risk. Huwag yung sobra. Sabi nga dun sa sabi sa don't be too careful but don't be too careless. Sabi yan sa Mighty Ducks sa ni Emilio Estevez. All right. So meron na akong 4 na ibibigay o college na usapan natin. O number 10 sa'yo, Miss Jen. Number 10. Asan listahan ko? Yan. Number 10. Real life starts now. Mas importante yung soft skills mo than what you think you already know. Explain. So, yun. Ano yung soft skills? Focus on your soft skills because in life, kapag hindi naman natin napag-aralan sa school kung how do I handle disappointment, mag-a-apply ka ng trabaho, di ba? Pero hindi tinuturo sa school yung how do I mentally make myself not get easily discouraged by all of this disappointment I'm getting. You won't get the first job you ever apply to unless saksakan ng pinag-aagawan ka na. And nobody can, you can't have 10,000 or 1,000,000 top ones in class. And even then, there's no guarantee that you'll be accepted because you never know what they're looking for. So, employers are getting smarter by the minute and they're not looking for paper anymore. So what you have on paper doesn't have any meaning. Resume, you mean resume, di ba? By paper. Yes. What you have on your resume. Yeah, that doesn't have any meaning in the real world. Because yung world mo kasi pag nag-aaral ka, parang masyado siyang close environment siya ng,
ang buhay mo ay pasok ka sa eskwelahan, kain, tulog, pasok sa eskwelahan, mag-submit ng papers. Life gets harder than that. So you need your soft skills, the skills that you never paid attention to while you were in university. You need the TE skills. For example, nasa UP tayo, may mga courses na pinag-aagawan ng kailangan ng lahat ng mga estudyante. Yung mga basic nyo na mga math 101 or something, math 100, pipila ka niyan sa labas. Alas 4 madaling araw. Kung gusto mo tong professor na to, kailangan madiskarte ka na. Natulog ako nun sa sidewalk. Kasi ang haba ng pila. Kasi gusto ko makapasok doon para matapos na. Para mas mabilis ako magpunta sa mga focus classes. So yung mga pila, tiyaga sa pila, hindi na pag-aaralan yan. You develop that by yourself. So use this. It's a soft skill you really, really need, especially if you end up like me in a different country na hindi mo alam. Kailangan malakas yung tiis skill mo na hindi natin pinag-aralan to, no? Pero kailangan talaga go ka lang ng go at matiisin ka talaga kasi kung hindi, mabilis kang magigiba. Yun. Oh, let's go with your number 9 para 4 din sa'yo. Number 9. Number 9, widen your horizons. You know why? Kasi the best developers are usually those who did not take IT. In my company, for example, I have a lot of office mates na tinanong ko, hey, bakit ang galing-galing mo maghanap ng sa database? Ganun mo sila tinanong? German mo sila tinanong? Paano mo tinanong sa German yun? Wie hast du SQL gelernt? Warst du in der Schule der Yun. Ang galing, marunong siya mag-German. Kasi ako, to be honest, I had imposter syndrome working for my company. Kasi nag-umpisa ako sa company na yun as customer support na taga-email lang, and mas marami kaming customers who are English speaking. So that's how I got into that company. So importante yung English talaga, kasi kung hindi, it would be difficult for me to look for a job here in Germany. Kasi what we studied here, kahit na may kailangan may masters ka muna bago nila i-consider na na kumbaga equivalent ng university graduate sa Pinas. So ako, dahil, may masters ako, pero nakuha ko lang yung diploma ko 5 years later. So yung mga papeles ko, lang ako, UP graduate lang ako. Poli-sci graduate lang. And I was considered a high school graduate here. So chances are, kung nagbigay ako ng papel, so I got into my first job here in Germany through an interview. Nagkataon lang, napagkwentuhan lang ako. Tapos nagkaroon ako ng Kala ko, hindi papel ang ginamit mo katawan. Kasama. Diyos. Ginamit ko ang sarili ko, ang pagkatao ko. Diyos. Yan. Hindi, yun, that's how I landed my first job here. Tapos, dahil pakialamera ako, soft skill. Pakialamera ako. Negative yan kasi binamarites ko lahat. Tapos dissatisfied ako, impatient ako na ano ba to, nasa customer support ako, yung customer ko na nag-message sa akin 2 months ago, bumalik na naman, sabi, kailan ma-fix tong bug na to? Hindi ko nahiya na ako kasi nagpa-promise na I'll get back to you as soon as I hear from our research and development. Di bumalik siya after 2 months. 2 months is a good enough time to get something as simple, super simple done. So I started dabbling into coding dahil sa asar ko. Nahiya na ako eh. So ginawa ko, it's a very simple change in the UI. No functions involved. So, ayan, dahil nahihiya ako sa customer natin, paki-release na lang tong etong changes na to. So, mas motivated. Inaral mo talaga? Hindi ko siya inaral. Hinanap ko lang siya specific to solve that problem. So I did not spend 6 years studying IT to be able to apply it in the real world. If I did not have the skill or the attitude na nakahiya naman to, promise ako ng promise. We need to deliver and you need to think like you're the owner. Kasi pangalan mo nakalagay dun eh. We don't use aliases sa customer support. So they will find me if I manage to get an enemy out of doing customer support. So yari ako. So I said, okay, I'm not going to stand for this. I'm using my name for this, so I might as well deliver as well.
and go further than that and be honest and transparent with your customer. Kasi yan ang nagbabayad ng sweldo ko. Yun. O your number Yun. 8. My number 8. Yan. When applying for jobs, don't sell yourself. Because if you're selling yourself on paper, ang dami ng AI na bots na nagbabasa niyan. So, out of the many, parang, ay nako, just pinabango lang niya ang resume nito. Study the company and then sell a solution to one of their problems. That's how you make yourself a requirement for them. You are a solution to their problem instead of just another person. They're going to hire out of paper. And yung parang, where is your level of concern for this company? How would you fit into this company? How would we benefit from you? So you don't focus on, magaling ako, grabe, boss. Natapos ko to, first honor ako, boss. Summa cum laude ako. So what kung summa cum laude ka? What's the benefit of that for our company? So targetin mo yun. That's how you capture the interest of your future employer. Number 7. Number 7, build connections. As much as I don't want to focus on this or to medyo ipokrita rin ako, and I'm saying hindi, kung concerned ka talaga at magaling ka talaga mapupunta sa yung job, you still need connections. If you don't have the right what do you call this, means to get there, or just to even score an interview, you'll never get a chance. So build your connections. Don't burn bridges. You can avoid bridges but never burn them. And especially in the Philippines, you need people you know, because it's sad, but that's the truth. But how about those bridges over troubled water? You need those to be able to cross. Papatulan kita. Diretso. Papatulan kita. Oh. You need that. You need bridges over troubled water? Yes, especially over troubled water. Oh, sige. Thank you very much, Miss Jen. That's your 10987. Kulas, number 10, advice. Korning-korning si Kulas, gusto pumatay. Yan yung mga jokes na nakakalaos eh. Find a nice place to live. Pwede kasing, pwedeng sa bahay mo with your parents, okay. Kung nice na yon, okay, so no problem na. Pero marami kasing tao nakakalimutan nilang importance nung yung sanctum-sanctorium mo. Yan, Galing. yung Ganda ng mga ano natin ha, hindi tayo gano'ng magkakaparehas. Although yung sa connections, mamaya sa number 4 ko din. Kasi uuwi ka, galing trabaho, dapat yung place mo, place of rest mo, place of rest talaga. At hindi siya magiging source ng stress sa'yo. Ibig sabihin ba nun, hindi ba parang place of rest mo kapag nakatira ka pa rin sa magulang mo, pagkaka-graduate mo pa lang, nakakalibre ka ng upa? Kaya nga, pwede. Kaya nga. Kung ganun mo, okay lang yun. Kung yun ang ano mo, yun ang solace mo. Oo. Diba? Sabi nga, stone Ayan. walls do not a prison make, nor iron bars a cage. Pero Peace kung of wala mind. ka sa poder ng magulang mo, make sure na yung location mo. Kasi magta-travel ka, yung traffic. Kasi ako, naranasan ko rin na na yung mga ibang jobs ko na pahirapan yung pagpunta at pag-uwi. Na pagdating mo sa office mo, stress ka na agad dahil nabuwisit ka sa biyahe. Traffic. Mga ganun. So ang acting mo parang you only live to work. Parang ganun yung pakiramdam. Nakakapagod yun. Ayun. Number 9. Number 9, fix all documents. That's very good advice. Kasi ako, That's very good advice, Kulas. burara ako. Tatakayo ko pag-face ng document. Yung mga mga IDs mo, documents, importante yun eh. Doon ako mahina actually. Yung mga pag-ayos ng mga dokumento, yung pag-ayos ng mga files mo. Dapat nga tinuturo din talaga yan sa school eh.
Oo, Soft skill, importante yun, eh. life skill. Na yeah. Kasi ako, to be honest, lately ko lang nalaman yung palang GSIS ko mali yung pangalan. So kailangan ko ngayong ayusin. Kasi 'pag di ko naayos yun, wala akong pensyon. Hindi pa Pa-retire ka na. Hindi ba mabilis lang 'yan? Isang panotaryo lang sa may malapit dun sa LTO, okay ka na. Eh, You nga are one parang in the person. may papalitan sa pangalan ko, yung yun. Pero ano So, naman yan, maaayos din naman yan. maayos naman, yun tinanong ko. Ayun, yung aking number 9. 8, Number 8, invest in good clothes. Damit. bakit? Kasi magagamit yun sa ano, syempre sa pagtatrabaho, sa pag-a-apply sa trabaho. Di ba may sinasabi nga na ano, yung dress for the job you want, yung ganun. Tapos, syempre, by the time naman siguro, kung ikahanap ka ng karelasyon, sana maganda yung damit mo. Or hindi mo kailangang maganda, pero you Disente. have a wide wardrobe na pwede ka maging versatile. Na pwedeng may pang formalan ka, meron pang kaswalan lang, o pang date night, ayan, or ganun. Importante yun kasi hindi ano hindi minsan naiisip ng mga tao yun na minsan yung kung ano itsura mo, magiging factor yun sa pag-judge sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ayun. Yun ang Number aking 7. 7. Eto, nabanggit na rin ni Jen, established network. Ay nga, connection yun eh. Ako for example, may mga opportunities ako nakukuha base dun sa ano ko, sa network ko, yung mga nakilala ko ng mga tao. Ayan, nakakatulong. Ayan. So, Kasi 'di ba, kapag masyado kang maprinsipyo, sasabihin mo, I will bag this job by myself. Kahit na nakaka-proud 'yan, in the real world talaga, it's kailangan something you control, kaya ano, go na lang tayo sa ganung flow. it makes your life Ah, easier. Yun. oo. Sabi kasi ng mga tao, wala akong alam sa Diyos. Anyway, private joke. Sabi nga nila, walang sino man ang nabubuhay para sa Ha? sarili lamang. Ayan. O sige, pwede Yan. na tayo magsabay-sabay ng number 6. Actually, yung number 6 ko, kahawig nung sa sinabi ni Kulas na dun sa with clothes. Pero sobrang iba naman yung thought. Number 6 ko, landi is important. This is the time to make landi. When you Ah, are at this age, maniwala kayo sa akin, wag na kayong gumaya sa akin. I am now 44 years old. Malandi ka pa rin. Saying, hindi! ang dami kang Jen, kachat. Jen Illustre, magkakilala tayo mula ng edad 22. 22 yata ako. Malandi ba Oh, akong tao? oo. Sobra. Hindi, pero landi is important. I don't know, kasi we are talking here of life kasi talaga eh. This is your best time. Nung ganitong edad mo after graduate, ang yummy-yummy mo pa nito eh. 'Di ba? Ang bilis mo pang ma-burn yung calories. 'Di ba? Nung ganitong edad. Early So 20s. importante na hindi career muna. Hindi. May lumandi ka din. Kasi hindi ka na Tama. ganun kayami. Pagdating mo dun sa pagtanda mo. 'Di ba? Halimbawa, ibibigay ko sa inyo example hindi nyo kasi alam kasi mga ano kayo mga naghaharing uri kayo eh. Hindi kayo nag-Bumble at saka nag-Tinder, 'di ba? Hindi kayo nag-Bumble at saka nag-Tinder dalawa kasi ako tinry ko nag-Bumble at saka nag-Tinder. Sa ganitong edad 44. So yung Bumble at Tinder sa ganitong edad dapat palitan na yung pangalan. Ang Ano dapat na? pangalan na lang sa app ay Standard. what's left. What's Leftover. left na lang. Kasi puro Leftovers. mga tira-tira na lang yung naandun sa sa Tinder. So sa akin very important na lumandi. Doesn't mean you have Mm. to settle down, pero you go out on dates. 'Di ba? You give yourself that time para makipag-date, makipagkilala ng tao. To Teka, prepare kung ano. Yes, ma'am. may I add a follow-up sentence to that? Ang turo sa akin ng mga tita ko at ng nanay ko dati noong single pa ako, collect and then select. Pambabae 'yun. Sa babae pwede yung mag-collect and collect. Sa amin Soft skill din yung marami kang mga chicks around you pero wala kang official girlfriend.
Naku, hindi pwede yan sa Pilipinas. Kailangan sa Pilipinas may label. Yan lagi Hindi, yung wala. hanap ng mga tao, label. Eh, wala lang. Parang kumbaga you're just, pangit naman Hindi yung totoo sewing. yan. May hahalikan ako dati, bago ko halikan, sabi sa akin, "Teka, ano ba muna tayo?" Ay, may masyadong may attachment naman yan. Pangit naman, mga red flag yan, red flag. Anyway, your number 6, Miss Jen. Ako, stay consistent and don't let disappointments easily discourage you. Ganda naman. Dapat. Yan. Kasi talagang yan yung panahon na atat ka to try your newfound school-less life. Oo nga eh, Mm, no? Alala ko nung pagka-graduate ko niyan, tapos may show tayo noon, ang landi-landi ko talaga. Kasi parang feel na feel ko yung freedom, 'di ba? Tapos umiikot tayo ng Pilipinas, my God, sobrang landi ko talaga ng panahon na yun. Which is tingnan mo, correct. Oo, dapat talaga may discipline ka. tingnan mo, paano nangyari ito? Ano, may personal ano to, ang tawag doon? Pasaring? Pasaring, sorry. Yeah, pasaring sa'yo. Kasi nung panahon na yun, alam ko marami kang chicks. Pero nagse-select ka nun, hindi ka nag-collect nung mga panahon na yun. Kasi pag nag-collect ka, isa lang. Yun naman May na importante. Kung may pasaring Pero ka, hindi ako magpapasaring sa'yo. okay lang yun. Alam ko kung bakit. Disqualified ako nun eh. Paring ko last, number 6. Number 6, travel. Explore the Ah, world. Expand your horizons. Kasi, ano marami kang malalaman kapag umalis ka dun sa comfort zone mo. New cultures or new knowledge. Malaking bagay yun kasi it makes you a more well-rounded person and you're exposed to more cultures, more people. So, makakatulong din kahit paano sa people skills mo yun kasi dumadami yung nakikilala mo, dumadami yung ano rin. Of course, yung network mo rin, na may connection nga dun sa sinabi kong kanina rin. Ayun, travel. Ako, kung kaya ko lang mag-travel uli ngayon, di sana gagawin ko uli. O what Kung may stops you from pera. traveling? Pera. Pag nakaipon ulit, o yan, go ulit. Mag-assess mag-travel eh. Ayan. Basta dream ko, Japan. At least malapit lang. Ako, dream ko, Germany. Para makaramdam ng libre ni Jennifer Ilustre. Sige ba? Bukas ang Anyway, COVID test. my number 5, meaning. Kailangan yung lahat ng ginagawa mo may kinalaman or may gusto mo siya or may kabuluhan siya sa buhay mo. No, kasi katulad dati marami kong ginawa, parang hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. So dapat lahat ng gagawin mo parang, may kinalaman ba to sa ikakaunlad ng buhay ko? O kasi dati halos lahat na lang may ganitong lecture gusto kong puntahan. So hindi ako makapili. Sabi nga nung mga may kakilala sa akin, I'm a jack of all trades, master of none. Pero jackal, ewan ko kung ano ba talaga ibig sabihin nun. Pero yun nga, marami daw talaga akong gustong alamin. So hindi ako nagfo-focus. Gusto kong kumanta, gusto kong sumayaw, gusto kong ano. So yan, sana alamin mo kung ano ba yung mas may meaning sa buhay mo, sa ginagawa mo. Kasi as much as bata ka pa, hindi rin siya gano'n kadami yung ano, kasi may progression yan eh. May normal na progression yung buhay eh. So, yun. Yung age, di ba? Katulad namin, matatanda na kami, mga 40 plus na kami, parang, marami na kaming ano, sana nagawa ko to. Sana tinikman ko yun, ganun, di ba? So, may mga ganun. So, dapat Pero tinikman ko siya. yung pagkain, yung Sana marami rin pagkain akong lang. tinikman dati. Bait ko eh. Oo, bait ka eh, no? Paano ano kasi, ang arte mo dati Kulos, paano ano ka, hopeless romantic ang loko-loko ka eh. 'Di ba? Pinagsisisihan mo na rin 'yun ngayon eh, 'di ba? Anyway, yun nga. So sa akin yung number 5 ko, dapat lahat ng ginagawa mo may at least meron pa rin siyang nakaangkla siya dun sa anumang plano mo sa buhay mo. Basta may meaning siya, may makahulugan siyang sa buhay mo. Alright, ikaw Ma'am Jen, number 5. Ang Ang number ganda 5, ng topic natin in Fairview ang ganda. Like, kanina lang, I mean, ang dami ko rin natututunan. hindi siya nauuwi sa sex yung usapan. Yun ang maganda. May kabuluhan. Number 5, Miss Jen.
Okay, number 5. Pabaliktarin ko yung sinabi mo. Oh, Hindi lahat ng ginagawa ng tao dapat may meaning sa age na yan. Kasi if you take your life too seriously at that age, you end up being too old too quickly. Example, ako. parang mula lang talaga sa mga buhay natin to eh. No? Kasi nung bata kami nito, eto puro trabaho. Puro trabaho. Tapos ano ba? Kaya bad trip ako dito. Hindi ko to pinapakailaman kasi ano to, workaholic. Ako naman opposite, talagang laid back, There's a- I guess there's gym. no one advice for Oo everybody. eh, for Your everybody. personality. So ako naman baliktad kasi gusto kong sana ginawa ko yung naglasing ako at na-experience ko yung na-blackout ako. Yung mga ganun. Kasi parang ngayon, nag-umpisa ako, medyo naging late bloomer ako. Kasi parang I feel like I missed out on a lot of the fun. A lot of the, yung nagsusuka. Yung mga ganun. Ganung, tsaka yung panahon na sana bumarkada rin ako. Kasi during those times, that's when you start building your lifetime friends. And I don't have them because I was always on the go and working kasi inisip ko kagagraduate ko lang. Now my job is to earn money and fend for myself. Alam mo yun? Yun. So depende sa pagkatao mo kung medyo neurotic ka rin katulad ko. Marami rin akong kilalang may mga inaanak akong ganyan. Yun naman ang advice ko. Don't take life too seriously and make sure you experience that because life is a whole range of emotions and experiences. Even if you're trying to be on the straight and narrow, that may not be the only correct way for you to take. So give it a try. Dapat Yun, nga yun. wag kang mahinto sa straight. Try mo rin yung Balik ko. yung curve. Parang ko last, number 5. Wala kang sounds. Ba't ka nawala ng sounds? Nakamute ka. Wala. Wala. Bakit ka nawala ng sounds? Ang ganda na nito Magbumalik ng sounds mo Please, Kulas. Ayoko mag-edit. Meron na. Yun, Ayan! meron na. Ayun. Diba? Go. Hindi na ako kailangan mag-edit. Always make sure na you learn something new. Never stop learning. Always try to learn a new skill. Kasi, halimbawa, sa case ko, sana maaga ako tinapos yung MA or nag-PhD, mga ganun. Ngayon, Bakit? kasi Bakit naman? Bakit mo pinagsisisihan na hindi mo maaga tinapos yan? Bakit? Pampataas kasi kasi ng sweldo yun pampataas ng sweldo, promotion. For promotions Ayun. yun. O Tapos, teka, hindi kaya kung nag-MA ka kagad pagkatapos mong graduate, masyado kang mahal for the entry position you were aiming for, edi imbis na kukunin ka nila, hindi ka nila Hindi ganun. iba sa Kapag kapag pasok ka na, Saka iba pa sa lang. academe, iba yung academe. Okay. mas Alright. kailangan. Number 4 ko ay connections, which is nasabi niyo ng lahat, dalawa. Pero yun nga, wala namang masama sa connection basta hindi ka nandadaya. 'Di ba? Ano naman yung connections ay magpapatulong ka lang pero dapat kung umano ka pa rin. Kumbaga hindi naman to nepotism na napunta ka doon dahil nanay mo o tatay mo. So dapat kahit may kakilala ka, dapat alam mong kaya mong gawin yung trabaho. Unless kung malaki talaga yung sweldo, alamin mo na lang pagpasok mo doon. Pero yun nga, number 4 ko is connections. Mahalaga talaga yun. Number 4, Miss Jen? Number 4. Ang listahan ko is hanggang number 5 lang actually. Pero ito yung number 4 ko. Listen to understand and don't just listen to talk, to answer. Which is why you have to be very spontaneous and listen to what the others are saying and then find your connections through those inputs. So nakikisakay lang ako sa mga sinasabi mo, kaya doon ako nakakaisip ng bago. So not all lists that you prepare for yourself are to be followed. Sometimes there are some things that you pick up from other people. Hindi lahat ng sinulat mo ay tama, hindi lahat ng iniisip mo ay tama. Maging bukas ka. Kasi you might see yourself in the idea of others and you can make something, think of something out of that.
So yun, sumasakay lang ako. So I listen to you and then I come up with my own. Paring Colas, number 4. Piliin mo yung magiging karelasyon mo ng maayos. Kasi kung sino may magiging jowa mo, baka hindi makatulong sa'yo. Maging source of stress mo pa. Di ba? Tapos maghahanap ka pa ng killer Oh. para magpabaril. Ayun nga, kasi, Private ayun nga, joke, private joke, private parang joke. relate dun sa, dun sa place to live mo. So, dapat yung taong kasama mo, hindi siya yung source ng stress mo. Kasi Or be stress yung trabaho eh. So, dadagdag pa yun. Ayun. or be alone Oo na nga lang. eh. Kaya nga yung sabi nila, yung napakasarap daw nung yung sinasabi nila sa mga jowa nila, ikaw ang pahinga ko. 'Di ba? Na kapag kasama mo na yung jowa mo, parang nakapahinga ka na. Which is never Sushi daw nangyari ang sa akin. Which is never nangyari sa akin kasi kada time na may jowa ako, pagod ako lagi. Hindi mo Masakit ang Hindi kasi inuutusan ako ng inuutusan. Ano kasi ako, mabait kasi ako. Kunin mo yung ganito, kunin mo yung ganito, magluto ka ng ganito. Eh kasi minsan magluluto yung jowa ko tapos hindi naman masarap. Mas masarap pa ako magluto. Ako na lang reklamador ka. magluto. Hindi, Kakainin very mo pa. particular talaga ako sa pagkain kasi canteen nga yung negosyo namin, di ba? Ang negosyo namin Eh, ay ikaw ang canteen. magluto. So, kaya nga. Eh di napagod din ako. Pamasahe ka na lang pagkatapos. Eh, di bawing bawi. Anyway, aking number 3 ay work smart. Work smart. Hindi kailangan work hard. Alamin mo lang yung mga kailangan mong gawin at kung paano mo magagawa ng mabilis yung kailangan mong gawin. Sabi nga nila dun sa isang factory ng soap, minsan may mga box na hindi nalalagyan ng soap. So, ang tanong, anong gagawin mo? Ang work hard, yun yung kada isang box, titingnan mo kung may lamang soap. Ang work smart, maglalagay ka ng electric fan, kapag tumalsik yung box, wala siyang soap. Parang gano'n. Hindi dapat work smart. Hanap ka ng pamamaraan na kung saan mas dadali yung trabaho mo. Kasi trabaho yun. Bagamat dapat mahal mo yung trabaho mo, pero mas mahalaga pa rin yung life after Sarili. work. Ma'am Jen, number 3. Number 3. There is no number 3. There's no number 2. There's no number 1. Life cheats you. Even if you have rules to have top 10, you'll be surprised. Wala na pala. So get ready for that. Paring Colas, number 3. Save money. Don't What? buy too much toys. Huwag ka muna bibili ng comics sa laro. Nang ano? Bibili- Tumawa ka na yun. Ano? Huwag bibili ng comics at saka Comics sa laruan. May tanong Saka ako. mga Voltis 5 na tagsi 50,000, no? Huwag na. Hindi, itong mga to, hindi ba pwede siyang ibenta? Hindi pa parang investment siya, like a Rolex watch? It depends. Depende naman. Depende sa dapat marunong ka rin pumili nung item. Ano, yung Voltes 5, lagi namang sure na pataas 'yan. O yun. Ayun, Hindi naman siya basta play collection, di ba? Kasi Yeah. pwede naman ibenta. Or maghanap ka ng mga friends na bibigyan ka ng toys. I want to thank Biggest Vlog for sending me my Hiei. Thank you very Biggest Vlog. Bago na naman toy si Atong na hindi gumastos. Maraming salamat. Ihintayin ko si Taguro. Anyway, number 2. Ito sa akin, wala ka na, no, Miss Jen, no? Tapos ka na, no? Kasi kumbaga, yun na yung... Ako, ang number 2 ko is family before work. Mas importante pa rin yung nanay, yung tatay, family before work. Kasi, yun nga, katulad ng pandemic, at the end of the day, pwedeng mawala yung work mo dahil biglang wala nang need dun sa work mo kasi nasa bahay na lahat. Pero kailangan mo pa rin tumira dun sa bahay mo at makasama yung mga tao na dun sa loob ng bahay mo, whether you like it or not. So, yun, prioritize your relationship with your family. Kasi wala kang choice. Kahit gusto mo, ayaw mo, yun nga lang, kung mag-isa ka nabubuhay. Pero, yun katulad ng pandemic, wala. Mahirap yun kapag nabubuhay ka mag-isa. Pero yun nga, sa akin is family before work. Pwede ako Paring Colas? makiangkas? Yes, angkas ka, go. Also, bagong family, ikaw muna. Kasi kunyari, buhay ng isang nakatira sa abroad, in-expect nila na nakasandal ka sa pera. Ganun ang impression ng Pinoy na hindi masyadong
Saan ka ba nakasandal ngayon? Sa sarili ko, forever. Yun. Oo. Ayun ang iniisip ng iba na parang pinupulot mo lang ang pera dahil lang nasa abroad ka. Maraming iba ganun mag-isip. Um, these Filipinos do not know how lucky they are for having the kind of life that they have, because even if you don't have family there, maraming dadamay sa'yo. And I don't have family here where I am, and I live alone. But you know what? Family it would be the people who choose to be with you, especially Well, in the most technically, difficult. friends, my definition of friends are family that is not related by blood, right? So, Yes, of and course, what? don't have in that sense blood relatives na family. I do have them somewhere around the world, but during my most difficult times, they're never there. So ang family ko is talagang yung mga Paring Colas, number 2. Ito, para sa mga college graduate, lalo na yung mga honor. Huwag kayong sasali dun sa mga honor societies. bakit? Scam Hindi yung ka ba? Sumali ka ba Bakit? ng Honor Society? Hindi. Sumali ka ba? Hindi, si Nagre-recruit Jen. ako. Cum laude rin si Wala. Jen, di ba? Sumali ka ba sa Honor Society? Hindi. Hindi. Wala kang makukuha benefit kasi dun eh. Tapos magbabayad ka pa ng membership fee. Ano lang makukuha mo? May lalagay mo lang sa resume. Connection? Hindi actually, hindi nag-work yung connection eh. Especially Okay. nowadays with social media, iba na eh. Oo, Ano Yung with lang, yung honor mga society, yung mga how much leak-in. to pay for that? ha? How much do You you have have. to pay? May membership fee mo. Dati nung nire-recruit ako, 5,000 ata eh. Hindi ako And sumali. that was 40 years ago, di ba? 30 Mahal. lang, 30 Mahal lang. naman. Mga predators lang yun eh. Yung mga bigla ka lang may matatanggap ka ng sulat na sa bilon, natanggap ka dun sa ganitong chuba-chuba society. Tapos kailangan magbayad ka, tapos international daw sila. Wala namang benefit ka makukuha. Pero ang daming nabibig. Paano? Yung AIE, ISEC? Hindi, iba yun. Okay. ISEC, hindi, or na ano naman yun, na parang exchange program. Iba yung honor societies na lalapit sa'yo kapag ka-graduate mo, lalo honor graduate ka. All right. I think yung number 1 ko is similar with Ma'am Jen. Actually, ang advice ko lang sa number 1, live. Mabuhay ka lang. Labanan mo ang buhay. Kasi yung labanan lang yung buhay, napakahirap na noon. Sa totoo lang, lalo na ganito sa edad. I mean, hindi ko alam sa inyong dalawa. No? Pero ako kasi, may pinagdadaanan ako ng mga kalungkutan and all. Diba? So, yung lang lumaban ka lang sa buhay, napakahirap na. So, labanan mo lang. Yun. Live. Masarap. Oo. Tandaan mo kung ano ang lasa ng tosino. Masarap ang tosino. Ganun lang. Live. Mabuhay ka lang. Kasi you will definitely make mistake. Sabi nga si Rene Descartes ba nagsabi nito? Hindi ko sure kung si Rene Descartes eh. Sabi niya, to err is human. Yan yung sabi niya. So, normal lang magkamali ka. Just live. Yung sinabi namin ngayon, wala. Gusto lang namin gumawa ng videos. Parang ko last year, number 1. Ingat ka sa kung ano yung ina-applyan mo. Kasi baka na biktima ka pala ng scam, mga gano'n. Kinukuwento sa akin ng nanay ko, dati meron daw silang in-applyan tapos yung pala yung kunyari ita-test ka na magtitinda ka ng kaldero, something like that. Kunyari sales daw yun, tina-test ka. May mga scam na ganyan lumalabas eh, kasi maraming nabibiktima dahil nga gusto nilang kumita, di sila nag-iingat. Maraming mga nag-e-exploit ngayon, mga tao. Ayun. Yes, Ma'am Jen. Tsaka dati kasi naman ako may mga napili rin akong trabaho na pinagsisihan ko. Dahil nga sa embassy ako, prestigious, di ba? Embassy eh. Pero yun yung trabaho na inaantay ko lagi ang alas 5 araw-araw. Gusto ko nang umuwi. Impyerno yung trabaho. Kahit na pwede ka magyabang na embassy. Ganun. Ayun. Totoo yan eh. Diba? Importante yung gusto mo rin talaga yung ginagawa mong trabaho. Anyway, sana may natutunan kayo doon. Kung wala naman, okay lang din naman. Kami naman ay masaya na nagkakwentuhan kaming tatlo. Nagsayang kami ng oras namin. Pero yun Hindi nga. sayang ang oras. Never. Not with you guys. Wow. Wow. Anyway, follow nyo po yung hindi pa yung pwede sabihin. Follow nyo po yung YouTube ni Paring Kulas ay
Tambay Reviews. Naku, napakaganda ng mga nire-reviews niyan. Talagang napakaganda. Ba't tumatawa kayo? Panoorin mo nga itong yung, yung dalawang sinabi ko, yung pelikula ng bagong. Kasi puro mga Viva Max yung nire-review niya. Yun ang pinapanood ng tao. Tatakatawa Oo eh. nga. Viva Max? Ano ba yan? It's, Softcore. yan, oo. Na site for Filipinos produced by Viva. Viva Produced by Film. Viva. So malamang, Jen, kung hindi ka umalis sa Pilipinas, malamang Viva Max artist ka na rin. Joke lang. Malabo. Kailangan Ito na yung Odette paggawa Can muna tayo. character. Siguro ako yung Ano- tiyahin. Yan. Ito, Yung tiyahin. masungit na tita. Anyway, Rararating ko rin Odette Viva Can. Max yan. That's it po. Enjoy your Holy Week. Hindi namin alam kung makagawa kami ng Holy Week video or baka mag-live kami. Hindi po namin alam. Thank you very much, Paring Kulas. Thank you very much, Ma'am Jen. Dito na Thank po you. kami nagpapaalam. Have a nice day. Smile. Bye-bye. Bye. Ay.